po sa inyong lahat. Kami po ay mag-aaral ng Holy Trinity University kung saan po kami nagkaroon ng lakbay aral at nandito po kami ngayon sa Tabon Cave, Quezon, Palawan. Pero bago ang lahat, nais po muna na yung magpakilala. Ako si Francis J. At ako naman po si Jessa. At ako si Imo. At kami ang Taing Tumpo! Magandang araw sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay narito sa Manseric Island, isa sa mga isla ng Quezon, Palawan. Pero bago ang lahat, nais po muna sana naming magpakilala. Ako po si Rixel, ako po si Elaine, at miyembro din po kami ng grupong Taing Tumpo! Good afternoon, everyone. I just would like to share the experiences that we have in our field trip this summer of 2010-2011, going to Tabon Cave, which is considered as one of the world's greatest wonders of nature. And this could be found here in Palawan, of course. Palawan is really very lucky enough because it consists of many tourist spots, and actually Tabon Cave is considered as the second greatest wonder of nature in Palawan. But in the whole world, of course, it is counted in the future that Tabon Cave should be a part of the world's greatest wonder of nature. What I would say regarding our field trip going to the Tabon Cave, but prior to that, we proceeded to one of the beautiful islands also, and that is Manseric Island. Now in here, I would say that I was in some sort of not in Palawan, because it seems that I've gone to one of the mystical islands of Saudi Arabia, because Manseric Island consists of a desert, and then very beautiful formation of a stone in a mountain form, and then meron din po siyang tinatawag na secret beach, na kung saan ang sand talagang sobrang maputi. It really entices everybody to take swimming. And then yung mga stone formation po, it depicts what we call parang mga sort of dinosaurs noong unang panahon. Hindi lamang po yan, nagkakaroon din siya ng mountain formation na it also shows different human formations. Basta napakaganda talaga yung beach na yun. And then yung experience ko naman, what I'm expecting is napakadali lang. Actually, this is not only my fifth time in going to Tabon Cave, because I've done this in this place for so many times already. Pero naiba pala talaga, no, even halimbawa, ano tawag dito, yung parang it will take you just a year, no? Kung na hindi ka makakapunta roon, magkakaroon pa rin pala talaga ng mga discoveries na makikita ka. Dahil dito sa trip na to, masasabi ko, kasama ko aking mga estudyante sa history as well as sociology, na it's really a nice trip. Dahil ang expectation ko na hindi sila maging interested enough na pumasok o explore ang Tabon Cave. Pero sa nakikita ko sa kanila, lahat sila excited. And then, parang talagang malakas ang loob nila sa hamon ng pag-akyat. Nag-challenge po sila. And higit sa lahat po, interesado talaga sila na ma-discover kung ano ba talaga ang kayamanan ng Tabon Cave. At nung simulan na namin yung aming trail ng pag-akyat, so makikita mo sa mga mukha ng aking mga estudyante na inspired ng napakataas ng mga staircases made of stones, of course, concrete staircases with grills, pero may halo po itong stones, no, para
sa tinatawag na protection sa kung sino man po ang umakyat sa Tabon Cave. At kahit to the peak, ay kaya-kaya nilang aakyatin para lang makita nila kung gaano talaga kaganda ang sekreto na tinatago ng Tabon Cave. Then, nung narating na namin yung pinaka-peak ng cave, doon din nila nakikita, at mismo ako rin, na mayroong malaking mga pagbabago po in terms of excavation, in terms of exploration. So marami po ang mga historical information na nakala po namin. Higit sa lahat, nung unang panahon, when I first got there, parang 3 cave na po ata yung pinasulan namin. Pero ngayon, 5 hanggang 7 cave, no, ino-open na po ng city government ng Quezon sa public. Talagang kung mapapasok mo ang bawat cave, makikita mo dito na talagang makikita mo na talagang parang mararamdaman mo na ito pala yung buhay ng mga taong nakatira dito noong unang panahon, yung tinatawag nating mga Tabon Men. At isa doon sa hindi ko makakalimutan na experience, yung pinasok po namin, yung isa sa pinakamalaki at mahabang cave, at yun po ay tinatawag na Tadyaw. At ito yung consider na it is a burial ground. No? Dito natatagpuan ang mga antiques ng mga jars na kung saan nilalagyan ng mga bones, no, ng ating mga ethnic Tabon Men. Sa simula pa lang po ng cave na to, talagang it is really mystical kasi when you traverse going inside the cave, ang pinaka-labasan pala po nito ay isang lambak na tunay talagang super ganda. No? And sa loob ng cave, hindi ka rin matatakot kasi para siyang super highway, parang it is a concrete road na talagang parang sinadya ng Panginoon na gawin para palang maging tirahan ng mga taong dito noong unang panahon. Maliban po dyan, meron pong 2 kuweba na kung saan meron siyang mga chambers. Pero yung pinaka-main hall, makikita mo talagang ang nature, no? Wow! How God really created this kind of nature. Kasi makikita mo talaga yung super ganda din ng mga formation ng stones na itong mga stones na ito comprise the stalagmites as well as the stalactite compositions and even lime, siguro lime. Makikita mo dito na kalawag-lawag talaga ng cave na to, then na extension pa doon sa kabila. And isa doon sa talagang tunay na napamangha ako, may mga nakatago ng mga sikreto pala doon sa loob ng cave. Higit sa lahat, yung na-discover ko na mayroong mga Mary doon na nakatago na talagang kaganda-ganda, no? So, kung ako lang po ang tatanungin, at ito rin siguro ang itutulong ng ating mga estudyante na tayo mga Palawenyo, dapat tayo magtulong-tulong. Upang sa ganon, ang Tabon Cave, hindi lang po maging well-known sa mga taga-Palawan, kundi higit pa, no? At sa buong mundo. Na sana po ito ay ma-develop ng ito at magiging tatak din ng Pilipinas bilang isa sa pinakamagandang nature of wonders sa buong mundo. So, ano bang aantayin natin? I am really encouraging everybody to explore as well as experience kung ano man po ang na-experience namin in going there. Yung iba kasi po yung tinitingnan natin sa picture kaysa yung talagang ma-experience natin in actual kung ano talaga ang tunay na kagandahan ng kuwebang ito. So kaya hinikaya ko po ang lahat ng mga makapanood nitong movie maker na to, hindi lang mga estudyante, kundi even mga taga-Puerto Princesa at saka even yung mga iba pang mga tao sa ibang lugar, iba't ibang lugar ng Pilipinas na hindi kayo magsisisi kung bigyan niyo ng chance sa inyong sarili to really discover what Tabon Cave is. It's such a beautiful cave.